Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 20. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinuputan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gahaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nagsisipanhik sila sa kapalaran sa lupa, at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasubok. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop ng bulaang propeta. At sila'y pahirapan araw at gabi magpakailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangatayo sa harapan ng luklukan, at nangagbuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanikanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kabanata 21. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakang talaga sa kanyang asawa.
At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay nasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, sulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga makikiapid, at sa mga magagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isa pang sa pitong anghel na may pitong mangkok na mga puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. At dinalhin niya itong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at pinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang 12 angkan ng mga anak ng Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan, at sa hilagaan ay may 3 pintuan, at sa timugan ay may 3 pintuan, at sa kanluran ay may 3 pintuan. Ang mga kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan, ang 12 apostol ng kordero. At ang nakikipag-usap sa akin, may panukat na tambong dinto upang sukatin ang bayan, at ang mga pintuan nito, at ang kuta nito, at ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ang tambo. Ang bayan ay 12,000 estadyo ang haba at ang luwang, at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko, ayon sa sukat ng tao, sa makatwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapero,
Ang ikatlo ay Calcedonia. Ang ikaapat ay Esmeralda. Ang ikalima ay Sardonica. Ang ikaanim ay Sardio. Ang ikapito ay Crisodito. Ang ikawalo ay Berilo. Ang ikasyam ay Tupasyo. Ang ikasampu ay Crisopasyo. Ang ikalabing isa ay Jacinto. Ang ikalabing dalawa ay Amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero ang siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga ilaw doon ay ang Kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito. At ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang ginagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi iyaon lamang ng mga nakasulat sa aklat na buhay ng Kordero. Kabanata 22. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangang ayaon at sa dakod rito ng ilog at sa ibayon nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ng mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at sila'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanilang mukha, at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailanman. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Diyos at mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari madali. At narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo, alipin, at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon.
Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakamatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. Tanga sa labas ang mga aso, ang mga mangangaway, at ang mga makiapid, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat, ang supling ni David, ang nagdiningning na tala sa umaga. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsasabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdaragdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangangasusulat sa aklat na ito. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoon. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa sa mga banal nawa. Siya nawa.